May mga taong sobrang kinalulugdan ng Diyos, mga taong nakahandang ibigay ang buong buhay nila sa pagsiserbisyo ng ating Panginoon. Sila yung mga taong may nakahandang malaking gantimpala sa langit pagkatapos ng kanilang buhay dito sa lupa. At sila'y pumanaw na, tatawagin silang banal doon sa langit. At ang sabi nga ng anghel kay Daniel Ikitchukwu na ang mga nagkakatipon na nagliliwanag ay ang pagkakatipon ng mga banal na nagsisiawit at nagpupuri sa Panginoon. At kung hindi mo pa napanood ang buhay ni Daniel Ikitchukwu Kanghel, ay nagawa na natin ng video yan. Search mo lang dyan sa ating mga videos Kanghel. Mga taong nakapunta na sa langit at nagbalik kung nais mong malaman ang kanilang mahiwagang karanasan sa langit. At balik tayo sa ating pag-uusapan ngayon mga Kanghel. Hindi ito karugtong sa nauna na nating na-i-upload na video patungkol sa mga taong nakapunta na sa langit at nagbalik. Mas higit pa doon ang inyong malalaman ngayon dahil meron palang 2 tao na nakapunta sa langit na hindi nakaranas ng kamatayan. Sounds good mga Kanghel, di ba? Pero meron nga kaya? Sadyang hindi ka panipaniwala. Alamin natin ang buong istorya mga Kanghel at kilalanin natin ang 2 maswerteng tao na ito kung paano sila nakapunta sa langit na hindi namamatay. Para maintindihan natin ng malinaw mga Kanghel, hayaan ninyo akong himay-himayin natin kung paano nangyari ito. Mahaba-habang istorya ito mga Kanghel. May isang aklat na hindi natin masyadong pamilyar, pero yung iba, alam kong alam na nila ito. Ang aklat ni Enoch. Sino nga ba si Enoch? Si Enoch mga Kanghel ay ang taong naging kontrobersyal sa Biblia. At ano nga ba ang nakasaad sa Book of Enoch? At bakit hindi ito nakasama sa mga banal na aklat o Biblia? At isa lang din ako sa mga taong nagnanais malaman ang nakasulat sa aklat ni Enoch mga Kanghel. Ayon sa banal na kasulatan, si Enoch ay ang ika-7 henerasyon mula kay Adan. Siya ay isang propeta na kinalulugdan ng Diyos at puspos ng banal na espiritu. Siya ay walang duda na isang matuwid na tao at katangi-tangi sa mata ng Panginoon. Si Enoch ay pinagpala ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan upang makapagturo sa mga tao ng mabubuting asal at pagsisihan ang mga nagawang kasalanan. Nagturo siya sa maraming lugar at iilan sa mga tao ay nagsisisi at naging mabuti. At narito ang kasulatan mula sa banal na aklat na may teksto patungkol sa nangyari kay Enoch, na ang nakasulat ay kinuha siya ng Diyos na hindi siya nakakaranas ng kamatayan. Mula sa aklat sa Genesis chapter 5 verse 24, at ganito ang pagkasabi: At lumakad si Enoch na kasama ang Diyos, at di siya nasumpungan, sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ito ang huling araw na nakita si Enoch na naglalakad kasama ang Diyos. At sa mga aklat ng Biblia, partikular sa Genesis, ay wala nang naitala sa kasaysayan ni Enoch. Gayon pa man, sinabi ng iilan na sina Enoch at Elias ang tanging 2 tao na dinala ng Diyos sa langit na di nakakaranas ng kamatayan. Meron namang iilan na nagbabaka sakali na sila ay kinuha bilang paghahanda sa gagampanang papel sa hinaharap. Marahil bilang 2 mga saksi na binanggit naman sa Pahayag chapter 11 verse 3, at ganito ang pagkasabi: At may ipagkakaloob ako sa aking 2 saksi, at sila'y magsisipang hulang 1,200 at 60 araw na nararamtan ng magagaspang na kayo. Sa aking pananaw, posibleng mangyari ngayon mga Kanghel, pero hindi rin tiyak dahil hindi naman tinuturo o sinasabi sa Biblia. Si Enoch at si Elias na kaya ang 2 taong dinala ng Diyos sa langit? Tuloy natin mga Kanghel. Marahil ay ninais ng Diyos na iligtas sina Enoch at Elias mula sa karanasan ng kamatayan na nararapat para sa kanila, dahil sa kanilang dakilang katapatan sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Subalit may isa pang teksto sa banal na Biblia. Ito ang magsasabi
tungkol sa totoong nangyari kay Enoch, at ito rin ang naging basihan ng mga mag-aaral sa Biblia. Ayon sa Hebreo chapter 11 verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya masusumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Kung inilipat si Enoch, saan naman kaya siya dinala ng Diyos? Stay tuned lang kayo dyan mga kaanghel. Hayaan niyong matapos ang video at nang malaman natin. Ang iba ay nagsasabing dinala sila ng Panginoon sa langit, at ang iba naman ay nagsasabing dinala sila ng Panginoon sa ibang lugar na walang nakakaalam. Ngunit sa pag-aaral ng mga dalubhasa sa Biblia ay may mga tala sa aklat ni Enoch kung saan siya naroroon. Nakasulat ito sa Kabanata 28 hanggang 32, lihim na hardin sa disyerto. At ako ay nagpunta sa bandang silangan, sa kalagitnaan ng kabundukan ng disyerto, at aking nakikita ang isang ilang, at ito ay nag-iisa, puno ng mga puno at halaman, at ang tubig ay lumalagaslas tuloy-tuloy mula sa ibabaw, nagmamadali tulad ng maraming daluyan ng tubig. Sa bandang hilagang kanluran naman, ng dahilan ng mga ulap at hamog na umaakyat sa bawat gilid, at doon ako ay nagpunta sa panibagong lugar sa disyerto at lumapit sa silangang kabundukan. At doon aking nakita ang nakakaakit na mga puno. Lumalabas ang halimuyak ng prangkinseso at mera, at ang puno ay katulad ng puno ng almon. At higit dito, ako ay nagtungo sa malayo pa ng silangan, at aking nakita ang isa pang lugar, isang lambak ng tubig, at doon naroroon ang isang puno. Ang amoy ng halimuyak ng puno ay gaya ng samastik, at sa gilid ng kapatagan ng lupa nakita ko ang mahalimuyak na sinamon. At higit dito, ako ay nagtungo pa sa silangan, at aking nakita ang ibang mga bundok, at kasama nila ay ang mga bakawan ng puno, at doon ay dumadaloy mula sa kanila ay dagta na ang pangalan ay Sarara at Galbanon. At sa ibabaw ng bundok, ako ay nakakita ng isa pang bundok sa silangan sa dulo ng lupa. Doon ay puno ng alo, at lahat ng puno ay puno ng sangkap na matamis, tulad ng puno ng almon. At kapag ang isa ay sinunog ito ay maaamoy na matamis, higit sa anumang halimuyak na amoy. At pagkatapos ng mahalimuyak na amoy, nang ako ay tumingin sa hilaga ng mga kabundukan, aking nakikita ang 7 bundok na puno ng piling nardo, at mahalimuyak na mga puno ng sinamon at paminta. At doon ako ay nagpunta sa ituktok ng lahat ng mga bundok, malayo sa kabilang banda ng silangan ng lupa, at dumaan sa ibabaw ng dagat Eretrarian, at papunta sa malayo mula dito, at dumaan sa Anghel Sutiel, at ako'y nakarating sa halaman ng katwiran. Ako at mula sa mas malayo ng mga puno ay mas marami kaysa dito sa mga puno, at sa malaking 2 puno doon, sobrang laki, maganda, mainam at kamangha-mangha. At ang puno ng kaalaman na siyang banal na bunga na kanilang kinain, at nagkaroon ng malaking kaalaman. Ang puno ay nasa taas ng tulad ng fer, at ang mga dahon nito ay tulad ng sa puno ng karub, at ang mga bunga nito ay tulad ng kumpol ng baging, sobrang ganda, at ang halimuyak ng puno ay nanunuot mula sa malayo. Kaya aking sinabi, kay ganda ng puno at kaakit-akit ang hitsura nito. Kaya si Rafael, ang banal na anghel na aking kasama, sinagot ako at sinabi, ito ang puno ng kaalaman, ang iyong amang tumanda at ang iyong tumandang ina, na siyang dating kanilang kinain, at sila ay natuto ng kaalaman, at ang kanilang mga mata ay nabuksan, at kanilang nalaman na sila ay hubad, at sila ay pinaalis ng halamanan. At yan ang mga talatang nakasulat sa banal na aklat ni Enoch, kung saan siya dinala ng Diyos. Kung inyong napapansin mga kaanghel, na ang lugar na inilarawan
at nakasulat sa aklat ni Enoch ay ang lugar ng Garden of Eden. Si Enoch ay isang matuwid na tao at maka-Diyos. Pero bakit ang kanyang libro ay hindi naisali sa mga banal na aklat? Kaya marami ang nagtatanong kung ano ba ang nakasulat dito at bakit hindi isinali at itinakda ng mga opisyal ng lumang tipan na ito ay karapat-dapat. Ang aklat ay nahahati sa 5 bahagi mula sa pagkakasala ng mga anghel hanggang sa paghuhukom ng Panginoon. Ang unang kabanata ay ang The Book of Watchers o ang tinatawag na The Fallen Angels. Sila ang mga anghel na nagkaroon ng pagnanasa sa maraming mga kababaihan sa daigdig, kung saan sila ay nakikipagtalik at nagkaanak ng mga higante na tinatawag na Nephilim, at ito ay naghasik ng kasamaan sa buong mundo. Marahil ay isa ito sa nakitang dahilan ng Greek mythology na iniugnay ang mga Nephilim sa mga Titans, kung saan sila rin ang naglalaban-laban at nakikidigma, at nang hindi na sila nasisiyahan sa kanilang mga kinakain ay kinain na din nila ang mga tao. At ang asawa ng fallen angels na napariwara ay itinulad sa mga siren. Ang mga sirens ay ang mga halimaw na babae na umaakit sa mga mandaragat sa Greek mythology gamit ang kanilang malamyos na tinig sa pagkanta. Binanggit rin dito na ang mga espiritu ng mga Nephilim ay gumagala sa mundo pagkatapos pamatay ng kanilang mga katawan. Sila ang mga demonic entity na sumasapi sa mga katawan ng mga tao. Ang ikalawang kabanata ay ang The Book of Parables o ang paglalakbay sa kalangitan, kung saan ang lihim ng mga natural na elemento ay nabunyag. Dito ay napag-alaman ni Enoch na ang mga nagbabalik loob ay naninirahan ulit sa sangkalupaan pagkatapos ng paghuhukom. Kasamang binanggit dito ay ang The Son of Man o ang tagapagligtas na siyang uupo sa trono sa kataas-taasan sa panahon ng huling paghuhukom. Ang ikatlong kabanata ay ang Book of Astronomical o tungkol sa mga araw, mga bituin at mga buwan. Dito, iniutos ni Enoch na ipaalam sa anak niyang si Methuselah ang lahat ng kanyang nalalaman bago ito lumisan pagkatapos ng 1 taon. At ang sumunod na kabanata ay ang Book of Dream Vision o ang panaginip ng kinabukasan. Dito, nakita ni Enoch ang mga nakakatakot na pangyayari na hindi pa nagaganap laban sa kasamaan. Una dito, ang malawakang pagbaha na lilipol sa sangkatauhan. Lumabas din ang mga panaginip, ang mga istorya sa Genesis at Exodus, tulad ng pagbaha sa panahon ni Noah at paglisan ng mga Israelis mula sa Ehipto. Ang lahat ng ito ay nakikita ni Enoch na magaganap sa hinaharap. At ang huli ay ang Epistle of Enoch o ang pahayag sa kanyang mga angkan na ang mga ito ay magpakabuti sa lupa at mamuhay ng payapa bago dumating ang paghuhukom ng Panginoon, kung saan lahat ng masasama ay makakatamo ng katapusan. Dito din ibubunyag na walang hanggan ang kapayapaan sa mundo. Ngunit ano nga kaya ang dahilan? Bakit inalis ang Book of Enoch sa banal na Biblia? Ayon sa mga eksperto sa Biblia, na ang Book of Enoch ay may pagkasalungat sa banal na Biblia, tulad ng sinasabi sa libro na siya ang nagpangalan kay Noah noong ito ay pinanganak. Ngunit kung pagbabasihan ang kanilang mga edad, ay mahigit 70 years nang wala si Enoch nang maipanganak si Noah. Ibig sabihin, katulad ng mga inihayag ng mga iskolar at mga eksperto sa banal na Biblia, ay maaaring hindi talaga si Enoch ang nagsulat ng libro. Kung kaya ang libro ni Enoch ay tinatawag nilang pseudepigrapal text. Ibig sabihin na ang sumulat sa libro ay kaduda-duda at hindi kapanipaniwala. Ito naman ay kakaiba sa Apokripa na ang ibig sabihin ay nakatago. Ang librong binansagang Apokripa ay hindi napagkasunduan ng lahat ng miyembro ng simbahan at mga Bible scholars na ibilang sa banal na libro. Walang duda na si Enoch ay isang matuwid na tao sa mata ng Diyos sa kanyang kapanahunan.
kaya lubos siyang kinalulugdan ng Diyos Ama. At hindi natin masyadong nasubaybayan ang buhay ni Elias, mga kaanghel, kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang importante dito ay meron tayong nabasa ng buhay ng isang tao at kung paano siya pinapahalagahan ng Diyos, at ito ay dahil sa kanyang kabutihan. Hindi pa huli ang lahat para sa atin, mga kaanghel. Gumawa rin tayo ng kabutihan gaya ni Enoch, yung kabutihang walang bahid ng pagbabalat kayo, kabutihang ikatutuwa ng ating Panginoon at ikalulugod niya ng husto, nang sa ganon ay pagdating ng huling paghuhukom ay isa tayo sa maliligtas at hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kaanghel. Naway pumasok sa ating mga puso ang magandang mensahe ng Diyos para sa ating kaligtasan. God bless us all, mga kaanghel. Bye-bye!